Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako ulit si JDB. Pag-usapan naman natin ngayon, ito hong si Larry Gadon at si VP Sara. So kanina nga pong umaga, ay nagsampa ng impeachment case, ito hong si Larry Gadon laban kay Sara. So ito ho yung maliwanag na example ko dati na ang mga loyalista ho, pumayag yang tawagin sila na DDS sapagkat sumuporta tayo noon kay dating Pangulong Duterte during his term. Within yung 6 years niya, di ba, sinuportahan natin. At isa sa mahigpit na nagtatanggol sa kanila ay si Larry Gadon. Napapaaway, nadisbar. Oh, di ba? Kaya nadisbar yan eh. Sa kakapagtanggol niyan sa Duterte administration, sumobra na nga lang yung kanyang ginawa, talagang nag-PM pa kay Raisa Robles at binastos niya. Klaseng pambabastos, kahit na personal yun, pag napakinggan nyo ho, pakinggan ko, hindi ho kayang lunukin. O nguyain man lang, o amuyin man lang ng baboy. Ah. So, na-disbar po si Larry Gadon. And he deserved that. Di ba? Ngayon ho, eto hong si Sara Duterte, sinampahan naman po niya ng disbarment case. Tila ho yata mga kababayan, ang Duterte camp, binabaha po ng ano ngayon, ng impeachment, di ba? Oh, eto ha, tignan nyo. Kanina, nakita ko lang to sa Twitter. Sabi rito, ah, ang Korte Suprema raw po ay may na-receive na sulat mula po kay ni Mus na hinihingi ang disbarment ni VP Sara, no, ni VP. Dahil po sa kanyang sinabi noon na huhukayin niya etong si Apo Lakay mula ron sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. So yung sulat daw po ay may petsa ng October 24, pero nakarating po sa kanila parang November 24 na. Ganon o mga 25 ganyan. Anyway, nakarating pa rin sa kanila. At kanina nga hong umaga, isa hong makatotohanang disbarment case ang isinampa naman nito ni Larry Gadon. Ano nga ba mangyayari doon? Well, yan po ay nasa Korte Suprema, and then ang Korte Suprema, i-refer po nila ang impeachment case na ito sa IBP, sa Integrated Bar of the Philippines. Ganun ho yung mangyayari diyan. Oh, subukan nating tingnan kung ano yung nakasulat. Bla bla bla. Natin mabasa. So, ay wala, hindi mabasa. Okay, pero ano lang din naman 'yan, ang dahilan dito ng yung grounds ng impeachment yun pong bukod dun sa kabastusan ni Sara, yun pong pagbabanta dito ho sa buhay ng tatlo. Hmm. Yari ka ngayon, hindi ba? Naalala nyo, kailan lang may nagsampa rin ho ng disbarment case laban dito kay Glenn Chong. Ano ho yun? Nako, yung sinabi niya, sasampalin niya si F. Elisa Marcos. Ngayon, eto naman pong si Sara, ang sinabi naman niya, ipasyusyukti niya po etong si F. Elisa Marcos. Common denominator, si F. Elisa Marcos. Ano yata ibig sabihin nito? Nakakatakot banggain si FL. Kinakarma ho yung bumabangga sa kanya. Nananahimik yung tao kung ano-anong pintas ang ginagawa nyo, kung ano-anong bintang, kung ano-anong panlalait. Di ba? Oh. So ito si Glenn Chung, sasampalin daw. So may disbarment case. Nak ng baka. Ito naalala ko noon At ito rin po, this one applies to Sara Duterte. Oh, yung kay Glenn Chung, ang sabi nito nung nagsampa ng impeachment niya, impeachment ng kanyang disbarment case, si Attorney Andre De Jesus. Yung sabi niya, dapat daw po yung pangangailangan na pagtibayin ang propriety and decency sa legal profession. Walang lugar ang pambabastos sa legal profession. Hindi dapat tayo bastos kahit sa ating mga katunggali sa korte, sa politika o sa buhay. Lalong-lalo na dapat hindi tayo bastos sa kababaihan. Oh, kay Sara, ganun din.
Hindi ka dapat bastos dahil kapwa mo pa babae, si F. Elisa Marcos, 'di ba? At saka, Diyos ko sa ano, sa pamilyang Pilipino, napakasama po ng gano'n na pagbabantaan mo ang buhay ng iyong kapwa, 'di ba? Napakapangit na ano 'yun, na gawain yung gano'n, magbabanta ka. At ito hindi ho bastang pagbabanta lang ang kaso rito kasi rin ni, VP Sara, kung hindi po, eh, tangka na nga po para sa akin ito, eh. Tangka po ito na pagpapatumba dun sa mag-asawa at sa kay SMR. Kasi completed na, may kinausap ka ng, perpetrator, 'di ba? Meron ng magsasagawa. Meron ka na lang precondition na in case na may mangyari sa'yo, eh, saka siya gagalaw. Ang tanong, gaano po tayo nakasisiguro na under that circumstances gagawin 'yon, 'di ba? Or after that such circumstances, saka po 'yun isasagawa, 'di ba? Oh. At sa isa pang matindi dito, eh, Vice President siya ng bansang Pilipinas, binoto siya ng 32.200 million Filipinos, eh, maririnig sa kanya ang ganyang klase na pagbabanta. At no joke, seryoso talaga siya. So, ibig sabihin po nito, dapat lang po talaga siyang matanggalan ng lisensya sapagkat isang kahihiyan para sa mga kapwa niya abogado ang ganyang klase ng asal. 'Di ba? Hindi tama yung gano'n. Lalo na po, hindi po siya civilian eh. Isa ho siyang halal ng taong bayan. Hmm. Pangalawa siya dun sa executive department. 'Di ba? Kaya nako, sana lamang po bilis-bilisan po ng Integrated Bar of the Philippines ang paglabas po ng kanilang desisyon sapagkat maliwanag pa ho sa sikat ng araw ang basehan na dapat ay matanggalan ito ng lisensya. And I'm sure hindi naman siya madadala kung matanggalan siya ng lisensya. Magagamit niya pa nga yan para sa pagpapaawa na naman uli sa taong bayan. But then again, taong bayan na ho ang magja-judge kung paniniwalaan pa siya, kung makukuha niya pa ang simpatya nila, lalabas sa lansangan para po pabagsakin si PBBM, 'di ba? But for now, dapat gampanan ng Integrated Bar of the Philippines ng ating Korte Suprema ang kanilang tungkulin na maisulong ang yung moralidad dito po sa ano at karangalan ng pinag-uusapan diyan eh, 'di ba? Pag sinabi natin itong propriety and decency sa legal profession. Okay? So again, mukhang talagang ang kampo ng mga 'to minamalas, sunod-sunod, 'no? Sunod-sunod sa disbarment. Ay nako, iwan na nga muna natin. Okay, tingnan tayo ng comments. Sabi niya, "Sara nasira dahil lang kay Sulaika Lopez, iba talagang gagawa ng pag-ibig." Kaya nga eh. 'Di ba isipin mo nalang asawa niya pinaratangan ni Trillanes ng, pagkakasangkot sa 'di ba, sa narko. Balewala, oo. Yung tatay niya, 'di ba? Wala, hindi nga siya nagwala noong January 28. Hmm, balewala lang sa kanya 'yon. Pero ang nakakatawa naman kasi rin, pagdating dito kay Zuleika, aba, ibang klase. Hmm, hindi na ba nakakaawa? Yari, lalo na 'tong balitang 'to. Hindi nila magugustuhan 'to. Hindi naman niya nagagamit pagiging abogado niya kaya balewala sa kanya kahit ma-disbar. That makes sense. Tama ka ron, Aaron. 'Di ba? Edwin Agrico, example lang kaya, someone private person made a threat to our president. What will our enforcers will do? Well, definitely pagka ganyan po, huli agad. Alam niyo ho, sa pag-uusap nila ha, nitong mga otoridad, sinasabi nga nila eh, nung panahon nga ni Digong, yung pong teacher, yung akla na teacher, si Maas, na nagsabi na meron siyang pabuya na ano na parang 50 milyones ata yun, ganun. Sa kung sinong makakapatay kay Duterte. Yun ang kanyang sinabi.
sa kanyang SOCMED account. Inaresto ho kaagad yun. Now, sabi nga nila, that's a nice precedence na ginawa ng nakaraang hanay ng mga otoridad. Hinuli agad. So dapat ganun din kay Sara. Kaya lang ang sabi nga, hindi po namin siya agad inaresto kasi nabash ang NBI doon eh. Ang DOJ eh. Ang DOJ po, under po niya ang NBI. Okay? Kung ginagamit ko to interchangeably, it is because of the hierarchy. Okay? So sabi nila, dahil siya ay vice president ng bansa natin, binibigyan pa namin siya ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanyang sarili. Di ba? It's a extended courtesy, kumbaga, sa ating vice president na bastos. Yun naman yung pagkakaiba ron. Ang saklap ano ho, no? Grabe. Pero swerte niya. Kasi, kung tutusin, kung nahuli po siya kaagad doon, yan yung kumbaga caught in the act. Hindi po yan hindi po yan kinakailangan ng mag-piskal-piskal pa kayo. Paano talaga agad yan? Kumbaga direct filing yan. O huli ka, diretso ka rito sa kaso. 'Di ba? Ipa-inquest kita. Ang pangit ho nun, Vice President ng Pilipinas. 'Di ba? Pina-inquest. Tapos wala naman din kasi siyang immunity. No. Alam niyo, tingin ko hindi po siya padalos-dalos magsalita. Sinasadya niya po ito. 'Di ba? Ano 'yun? Napanood ko kagabi kay Coach Jared, sinabi niya doon na gustong ipa-hack mga account ng Marcos Vloggers. Oh, ewan ko, wala akong balita doon, pero ipapa-hack nila yung mga accounts namin para saan? Ano? Para malaman nila kung kami ba ay inuutusan ng Malacanang? My God. Sabihin ko na sa inyo, nung ako nakasuporta kay Duterte sa kanya, kay Digong, wala naman pong nag-uutos sa akin galing Malacanang. Ngayon wala rin nag-uutos sa akin na galing ng Malacanang. Pero ba't hindi nila gawin? 'Di ba? I-hack nila, tingnan nila. Sus Maria Josep, wala na, sira na talaga ulo nila. So kung gagawin po nila yung gano'n, ibig sabihin po nito, gano'n lang po sila kawalang kwentang tao na basta-basta na lang nila i-invade ang privacy ng kahit na sino. 'Di ba? Gano'n-gano'n na lang. So, yan ho hindi talaga hindi talaga masasabi natin na hindi po talaga I mean binibigyang halaga, 'di ba? Hindi sila patas lumaban, 'di ba? So ang purpose naman din nito para po hindi kami makapag-vlog, makakapag-create lang po kami ng ibang account. Napakadali lang nun. Hindi mahakman nila yung account namin, napakahirap po nilang magawa yan sa YouTube. Dahil po dito sa YouTube, nako, ang nagre-review po nito, actually ginawa na yan kay Katunying eh. Ginawa na yan eh. Alam nangyayari kay Janjan Sangkay nung araw, nangyari yan. Nawala sa kanya. Pero, pag pina-verify lang namin yan, mapapatunayan namin sa YouTube that it was hacked, ibabalik na YouTube sa amin yan. And YouTube will add high security features sa mga account namin. Di sila lang magkakaproblema. Di ba? At kasiraan nila yon. Ang bihira. Lumaban sila ng patas. May mga vloggers din naman sila eh. Ay nako. Okay, eto nga yung pag-usapan natin, etong suporta na 'to. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid, lalo na po sa Waray Nation. Okay, sapagkat ito hong si Speaker Martin Romualdez is suportado po ng 45 dugong waray na mga LGU officials. Yun. 'Di ba? So gaano po kalaki yun. Kasi nga ho, bakit ko naman ito kino-content ngayon? Kasi kung meron pong rivalry, merong rivalry diyan. Kini-claim rin po ni Duterte na pagulang ko nanggaling diyan, may dugo din akong waray. Pero ang tanong, nasaan ang puso mo? Nung magbagyo nga ng Yolanda, nauna pa ako dumating diyan, wala nga si Maruhas doon. Martin Romualdez, di ko nga nakita ang puang na yan.
Ako nauna dun. Alam niyo, kung talagang totoong malasakit ang ginawa. Ito ha, kung totoong malasakit po ang ginawa ni Duterte. Ito hindi ako nag-raise nito. Yun hong mga taga-Tacloban. Yun ang mga waray ang nag-raise nito ng mga kamag-anakan ko. Sabi niya, alam mo, hindi naman totoo na ano eh, hindi naman totoo na malasakit yung ginawa niyo sa amin eh. Kakandidato kasi siya noon. Sabi nila. Totoo naman eh. Malayo pa, pinaplansya na pala nila ang pagpapabango sa pangalan niya eh. Oh. So, nangyari nun, di ba sinasabi ni Panelo, 10 taon nga natin yung niligawang kumandidato eh. Amy Marcos was also part of the plot, di ba? Para itong isang makachina, nakakulay nila, maipwesto. Kasi kung si Amy malabo, Boma Labs, kabado. No? So ngayon, sabi nila, kung totoong nagmamalasakit siya nun sa amin, hindi niya hihintayin na masalanta kami. Ang gagawin niya, magpo-provide niya ng sasakyan, hakutin kami ilang araw bago pa dumating ang bagyo. Tama nga naman. Kasi sipin mo ito, di madidilubyo tong lugar. Di ba? Nandyan ka lang nakaabang. Para saan? Hintayin mo may masamang mangyari sa kanila para makabida ka? That is poverty porn. Hindi ito malasakit. 'Di ba? Ito'y pagsasamantala na lamang, 'di ba, sa kawawang kalagayan ng iyong kapwa para makuha mo ang sympathy nila. Oh, 'di ba? Sabi ni Lo, Sir Johnny, hindi bagay sa iyo gayahin si Digong sa pagsasalita. Hindi ka naman dugyot at kriminal. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Sabi nga ni Dilbert Galing mo, brother. Kuhang-kuha mo si Digong. Sumasapi yung espiritu eh. Okay. So ngayon, ang nangyari dyan, kiniklaim ni Duterte na makuha nila. And that's why they were very, very frustrated. Di ba? Binabaan pa nila yan noong nag-indoctrination sila ng maisog. Naalala nyo yun? Oh. Kaya lang nga ho, wala, nilalangaw sila. No. Mismo yung mga taga-ron mismo, yung mga waray, merong Manila paper na nakasulat na nakasupport sila kay Speaker Martin Romualdez. At ngayon na merong pagbabantang iniladlad si Sara sa buhay ni SMR, ang mga LGU naman po ang nagsalita. Oh. Ilan lang po 'yan sa mga pero 45 LGUs po ang sumuporta. Yan yung mga kongresista. So ito pong Western Visayas, okay? Yan ito pa lang yan pa lang. Hindi pa to kasali. Oh, etong Western Visayas pa lang po ang pinag-uusapan natin. Now, naglabas sila ng manifesto. Ang sabi rito,